Parang tanggalin na natin yung stigma or yung Of course. yung old world thinking na if you like comic books or if you collect comic books, hindi ka matalino. That's a very foolish and selfish assumption. Well, actually, a lot of ang isang malaking factor on proliferating that idea is back in the 40s, I think, or 50s, something ganon. Parang there's this guy who blamed comics for children who don't do well in school. So this and he's a prominent politician. Kaya So parang that's why they were trying to ban comics sa US. It was mentioned So it was kaya nagkaroon ng comic book regulatory something. Basta may nagkaroon ng pushback sa bumaba yung sales ng comic books. Kasi parang nagiging bobo daw yung mga tao, mga bata, at saka much like what they're doing to games right now. Na parang or in the 80s especially, na if you play games, it's not bad parenting, it's the games. 'Di ba? May way out agad yung bad parents. Oh, 'di ba? So parang it's not sa halip na pag-isipan mo kung ano yung tunay na nangyayari, may scapegoat ka, 'di ba? Remember what happened to Dungeons and Dragons. Oh, yeah, exactly. Diablo. Ganun din, 'di ba? Diba? Magic, Magic, diba? yeah. So, although they're still around, pero yung stigma attached siya until now. And I mean, you still hear people repeating those ideas. Well, and I guess sa science pa lang vaccines. Ano? Vaccines cause vaccines. So let's talk about that. Right. Let's talk about that. So, 'di ba? So, ano mga anti-vaxxers, 'di ba? Kumbaga, parang nga same case nga rin na na may parang nalagyan nga ng stigma ngayon yung vaccine, yung sa bakuna. Kasi kumbaga nagko-cause nga ng ng autism. Pero nga, parang binibase lang talaga nila sa ilang studies lang naman, tapos kumbaga hindi pa naman ganoon kaganda yung yung sampling. Pero since, alam mo na, parang sa case din siguro ng media na kapag something negative, na-blown out siya, of proportion siya. So, yun. So, sa case din ng vaccine, tsaka, I guess, pati although medyo controversial pa yun, yung sa case din ng MSG. Oh. Di ba, parang nga, MSG, di ba, parang bad nga for the health. For the longest time. Pero nagiging research nga na parang, wala lang naman daw, di ba? Oo, ang effect lang naman MSG, parang effect din lang naman kapag kumakain ka ng asin. Oo. Yung ganun mga kasi pero yun nga, dahil nga doon sa isang research nga, na nag-link nga lang nung kaya nagkakasakit yung mga taong kumakain sa mga Chinese restaurants kasi nga, matindi nga kasi gawa ng MSG. Yun nga, walang naging follow-up studies, tapos kung nagkaroon man ng mga follow-up studies, yun nga, nadi-disprove. Oo nga. So, kumbaga, hindi lang naman talaga siya limited sa arts, yun nga, sa case ng sa comics or sa games. Kahit naman kasi sa mga scientific hindi naman ganun mga issues. Ay, madami. Di ba? Well, another thing about that is there are people who push agendas. Di ba? Like yung LED. Yung LED for the longest time, parang there's the scientist, I forget the name, pero he's the first one to determine that lead is poisonous, and it's causing autism, and yung mga side effects ng lead na masama sa tao, and siya, so extensive yung studies niya, pumunta pa siya sa mga polar ice caps to get the samples ng mga pristine, kasi yung atmosphere samples can be trapped in ice diba? So yun, ginagawa nila yun para so, sa pag-check ng air, ano ba ang composition ng air ng mga prehistoric yun. Ganun kasi yung air doon natabunan ng yelo, 'di ba? So yun yung nung era na yun. 'Di ba? Galing, 'di ba? may isip mo ba yun, Dexter? No. May isip mo ba yun? Never in my parang paano mo malalaman ng ang composition ng air millions of years ago or just a few decades ago?
just boreholes into ice. Hindi ko hindi ko alam kung ano gagawin ko di ba? So that's impossible. Di pala may paraan, di ba? It's amazing. Ano yung sinasabi ko? Hindi, yung issue nga nung same case nga nung yeah. Well, basically long story short, the lead yung nag-ano nun, he was beaten not physically. But he was shut down for many decades. I think mga 3 decades siya. Matanda na siya nung finally tinanggap na ng I suppose World Health Organization or whatever body na because ang kalaban niya were the petroleum companies. So, yun, syempre kaya ngayon biglang nauso yung mga unleaded gasolines. So, dati kasi, yun, tapos bumaba yung mga cases ng mga autism, mga ganyan. Pero kasi nga, ang use nga kasi ng lead nga, syempre, pang-protecto din naman kasi ng mga makina yun Yun yung parang isang purpose din naman kasi ng lead nun. Talaga? Oo, parang, kumbaga parang same case din naman nung na-invento yung CFCs para sa mga air conditioning units. Nung mga, nung syempre, mga unang years, hinail yung inventor bilang isang genius. Pero ngayon, sinusumpa ngayon siya dahil nga araw dun sa naka-deplete ng ozone layer. Talaga? Pero kumbaga, yun nga, based on the context, ano bang malay niya nakasira siya? Totoo, di ba? Parang yung vaping. Oh yeah, di ba? I was gonna say. Yung vaping is parang an alternative to smoking, which has been proven to be disastrous to your health eventually. Pero what they replace it with is an untested alternative. So hindi mo alam kung ano yung after 30 to 50 years tsaka mo pa malalaman, di ba? Kasi this is the vaping generation, so we would have to research old vapors after 30 years. Which doesn't exist. Not yet. 'Di ba? Wala pa, 'di ba? So ngayon wala kang reference for studies. Like with cigarettes before, may mga ano pa nga cigarettes na recommended by doctors Yeah. and smoking was done in front of children. In TV shows. The Marlboro Man, when he was interviewed, nung twilight years na niya, and he had throat cancer. He had to talk through a machine. Talaga? He deeply regretted being the Marlboro Man. Talaga? Yeah. And speaking nga nung wala nang data, interesting ko lang i-share kasi parang involved din ako sa isang project doon for disaster risk reduction sa Cagayan de Oro at Iligan, di ba? Post-Sendong yun Tapos parang meron lang nagtanong kung bakit ang ginamit naming data for modeling yung rainfall at yung flooding sa nung Sendong na 2012, 2011 ay Ondoy data na nangyari sa Metro Manila noong 2009. Ba't nga kami gumamit ng data nga na hindi naman related sa lugar. Yun nga, pero nga, ang sagot nga kasi nung parang sa mga scientists noon, una, naging aware, nag-install lang naman ng mga sensors, ng mga rain gauges after na ni Sendong. Kasi kumbaga, Mindanao talaga Ulit. Ano yung problema? Can you repeat? Sorry. Kumbaga, ang ginamit naming data Ondoy, which is for Metro Manila 2009. Okay. Ba't di namin ginamit yung data for Sendong? Okay. Una kasi in the first place, walang data mula kay Sendong. Kasi nga, yung mga rain gauges, in-install lang siya after na ni Sendong. Okay. So there was no data to gather. Walang data gathering devices. So what happened to the gauges that were previously installed that gathered the data for? They didn't exist talaga. Kumbaga, post-Sendong lang naman talaga nagkaroon ng realization na dapat talaga mag-install na rin ng rain gauges sa Mindanao. Kasi nga, dati naman talaga kasi di naman talaga inuulan ng Mindanao Pero climate change. Oo nga. So, anong itsura ng rain gauge? Bakit? Well, yung pinaka-basic na rain gauge ay parang isang pit shell. Oo, diba? Yun lang yung sa science dati. Pero ano yung professional? Well, automated rain gauge na nire-report niya from time to time kapag in the first place umuulan at pangalawa kung gaano karaming ulan ang pumatak nung panahon na yun. Hindi ko gets kung ano yung logic sa sa rain gauge na yan. So, 'di ba, ang pagkaintindi ko doon sa science experiment namin dati. Pag umuulan, lagay mo yung rain gauge. Tapos me-measure mo yung volume ng rainfall. Based sa rain gauge. Paano anong kinalaman ng volume na gather ng rain gauge doon sa entirety ng rain?
Depende kasi pag kunwari masyadong mabilis na puno yung rain gauge within a short period of time, sabihin sobrang lakas ng ulan ng mga panahon na yon, na pwedeng di maka-cope up yung mga natural mechanisms para for flood control. For example, ma-absorb siya ng lupa. Masyadong sobrang lakas na siya na bago mas mataas pa yung pagbaba ng tubig downstream papunta dun sa mga urban centers kaysa ma-absorb siya. Kumbaga may yung speed ng kumbaga yung rate ng rain, gano'n. Pero gaano ka may standard size bang rain gauges? Wala naman kasi ang general idea naman kasi sa kanya kung ganito man siya kalit, ganito naman siya kalaki. In theory, pareho lang naman yung kasi kumbaga ang estimate ang ano mo naman doon, ang general assumption naman doon, although syempre contestable din naman to na same pa rin naman yung papatak na doon sa same na area, parang pareho pa rin naman yung laki ng papatak na drop doon sa area. Paano kung maliit lang to tapos walang nag-shoot? Kaya sabi ko contestable. Okay. Pero kung bakit may mga standard dimensions naman talaga yan. Para yun nga, sa scientific method at least standardized mo. Kuwari, ang diameter ng rain gauge pare-pareho lang para at least ayun nga, everything else equal, at least ang mga mo lang kung gaano karami yung nakuha niya. Oo nga di ba? Kasi parang how is that proportionate? How does that accurately measure rain, 'di ba? Kasi yung sa Ondoy yata, I think world record ba yung rain? World record at that time. Oh, diba? Until now, does it still hold? Well, world record pa rin siya. 'Di ba? Kasi 2 months of rainfall in 6 hours yata ang nangyari doon. Grabe yung Ondoy na 'yun, no? Nawala yung kalsada namin. Nung una tingin namin, umuulan, init kasi. Tumingin kami dun sa labas ng bahay namin. Tsaka malaki yun, Nasaan na yung kalsada? Tubig na lang talaga. Tsaka malaki rin kasalanan sa akin ni Ondoy Nasira yung mga watercolor art ko sa bahay. Oh my God. Kaya tumigil ako sa pagtatrad watercolor na. Actually, ang daming artist at saka mga collectors na talaga ni Ondoy. Pero I'm one of my when I think about it, one of my guilty, not necessarily, pero I feel a little bit of guilt. During the time when Ondoy was happening, I was really fast asleep. Wala akong kaalam-alam na gabi yun tsaka sa amin kasi hindi bumaha taga Las Piñas kasi ako, so hindi bumaha doon, fortunately. So wala akong idea na during that time pala a lot of suffering were happening in our so parang I think it's something na hindi mo rin naman makukontrol. Well, of course, yes. Pero at least parang hindi mo kahit emotional na pagdamay, wala kang mas lalo na nung kay Sendong, as in kalagitnaan talaga ng gabi, nag-flash flood. Saan? Sa CDO. CDO. Kaya talagang disaster siya rin. Kaya nga yung ito nga sa amin ba't nga Ondoy data ginagawa? Una nga, walang data. At pangalawa, para sinabi namin, ngayon, gusto nyo bang maulit yung Sendong para makuha kami ng magandang data? Oo naman. Parang yung kanta ni Bob Dylan Well, at saka, pero Sendong is when did it happen? Mga 2011, 2012. 2012. Yung ang Ondoy is 2009. 2009. At saka yun nga, parang hindi naman ganun karami naman din yung naging ulan ni Sendong noon kumpara kay Ondoy. Oo nga parang siguro yung topography ang grabe. At least now we're becoming more aware, especially thanks to the internet. And I still have to thank the internet for yung info dissemination because I never would have known about, podcasts or Diwata. Sorry. Ayun. Lapit tayo. Hi. With your sexy voice. Ayan. Hello. So I'm very thankful for the internet kasi you learn a lot of good shit online. Of course. Oh. A lot of bad shit too. Pero, matuto ka na lang na mag-separate nung good info sa fake info. So we promote critical thinking. Yes, please. Yes. That's yan ang isa sa mga tawag dito, purpose nitong podcast na to. Para kahit may mga hindi ganun kadami pa nanonood. Well, anyway, that's not okay lang. Yeah. Pero it's let's just repeat, this podcast will be available in YouTube and also in Spotify and iTunes podcasts later on. But for now, we are live. Hi. Alive. Hello. alive forevermore.
The podcast is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. This man is alive forevermore. Sorry Lord. Pero in a way, given that the structure will or the infrastructure of the internet will be maintained, you are basically alive forevermore because pero how do you think people would do that, no? Do you think kasi that's the parang once it's up in the internet, it's forever there. Pero what if for alive pero syempre it will depend on the infrastructure and the what if yung mga hard drives ko nasira minsan hindi ko naman ginagalaw pag sira na. Diba? So we thought the CD would live forever, but apparently meron siyang lifespan of 2 years. Talaga? Yeah, the CDs, hindi to DVDs and DVDRs and Blu-ray. The first issuances of the CDs only had a lifespan of around 2 to 3 years. 4 if you're very careful with it. Talaga? Yeah. So yung mga CDs mo nung early 90s, there's a risk it's probably dead. Ng decay. It would decay. I mean, it is plastic. It takes a long time to decay, but it will still decay. Oh my God. So, I didn't know that. Kaya nga meron na ngayong cloud, Cloud storage. Cloud storage. Pero ang cloud storage, essentially, pero man, physical servers pa rin. Di ba? Although, meron silang, kumbaga, ginagawa nila, maraming redundancies yung mga servers tayo. Para kung magka-problema man yung isang server, kaya napalitan, meron pang backup. Okay. So, baga, yung cloud storage, essentially, it's simply a organized backup. Have you heard about the new game system by Google? No. I forget the name, pero the idea is 'di ba, yung PlayStation tsaka Xbox, yun ang big two So they're gonna you need to buy the console, 'di ba? And mas mataas ng processing power ng Xbox, I think, than the PlayStation Pro, pero something compensates for that for PlayStation Pro. But this new system that was announced by Google, ang gagawin niya parang yung game ini-stream kinokontrol mo siya sa cloud. So yung hindi mo na kailangan bumili ng PlayStation, ng physical console. Even hindi mo na kailangan bumili ng gaming PC to play high-end games. At least that's how I understood what they were saying. Well, kailangan pa rin ng units one way or another. Smartphone man yan. Yeah, but still, computer, laptop. You don't need how much is a gaming PC? Let's say 70,000 to para medyo talagang feeling mo astig ka na to God knows with liquid cooling system. Baka pwede ka pa mag-Bitcoin mining dyan. Pero ang sinasabi niya kahit naka i3 ka lang yata kaya mo na maglaro ng kasi the processing is being done in the server. Tapos kumbaga kinokontrol mo na lang. So gaano kalaki yung server na yon? Should be talaga powerful yun kasi parang parang ni-render na rin niya yung video for yourself. And it's doing it for let's say potentially millions of users around the world at the same time. So grabe yun. Kailangan mo talaga extremely powerful na server. Kasi nga parang ginagawa mo na lang from the internet. Well, at least ito yung naiisip ko na parang system niya. Pinapadama mo lang essentially commands. Well, move up. Tapos, kailangan syempre, reliable din syempre yung connection mo doon para mabasa ng server na nag-move up siya. Kumbaga yun, kailangan talaga extremely powerful siya na And the thing is, pwede ka pang makipaglaro online with another person. So, dapat synchronized talaga yun. So, grabe. Kumbaga, parang idea din naman sa mga web browsers na may mga client-side processing tsaka mga server-side processing. Ang ginawa lang ni Google doon, ang idea, as far as yung naiisip ko sa kanya, yung bulk talaga yung sa game sa server side talaga. Tapos kung padadala na lang niya yung mga para mag-stream lang siya ng video. Sa client side. It's incredible.
So ang kailangan mo na lang na investment, technically speaking, would be really good internet. Yes. Which is bad news for the Philippine market. 90% of the Philippines, maybe. Ito nga, lag yung ano natin ngayon. Pero okay lang. Yeah.